Manalangin po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal, kami ay dating malayo sa iyo, nabubuhay sa kasalanan ayon sa pagnanasa ng aming laman, at kami ay mga dating naharapat sa iyong puot at kahatulan. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig at awa, nahabag ka po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo na kumuha ng sumpa at kahatulan na naharapat ay sa amin. Salamat po sa kamanghamanghang biyaya na sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo na idinanap, ang mga kasalanan namin ay napatawad magpakilanman, at hindi na kami kailanman haharap sa kahatulan at sumpa. Nagpapasalamat po kami sa biyaya na nagpahintulot sa amin na maunawaan ng iyong dakilang pag-ibig na nag-aakay sa amin sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Nagpapasalamat po kami dahil sa buhay na walang hanggan at sa malawalhating pag-asa ng pagpasok sa kaharian ng Diyos na iyong ibinigay sa amin. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-samang nagtitipon upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagpapahintulot sa amin na mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan ito. Naniniwala po kami na kasama ka po namin sa sandaling ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat sa amin at ingatan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay. Samahan mo po kami sa pamagitan ng iyong masaganang biyaya, ng iyong salita at ng iyong kapangyarihan. Kung mayroon man sa gitna namin ang hindi pa tunay na nakakaunawa ng iyong pag-ibig, idinadalangin namin na buksan mo po ang kanilang mga puso, dumating nawa sila sa pagkaunawa sa iyong dakila at kahangahangang pag-ibig at biyaya, upang matanggap din nila ang regalo ng buhay na walang hanggang kasama namin. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters sa maraming mga iglesia sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ang ebanghelyo sa kabila ng maraming kahirapan. Palakasin mo po sila sa pamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan mo po sila na may sakatuparan ng misyon ng pagpapalaganap ng ebanghelyo na iyong ipinagkatiwala sa amin ngayong mga huling araw, upang mas marami pang mga kaluluwa ang maakay nila at may sakatuparan ng iyong gawain ng kaligtasan. O Panginoon na nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran at nagtuturo sa amin sa pamagitan ng iyong salita sa tatang panahon, pakiusap, ipahayag mo po sa amin ng iyong salita na nais mo pong ipakita sa amin sa oras na ito. Turuan mo po kami ng mas malinaw kung paano kami mabubuhay at kikilos. Nadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Halik kayo ngayon, kayong nagasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay nagalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang taong ito po ay malapit nang matapos. At ang oras na ibinibigay sa atin ay mabilis na lumilipas. At hindi na magtatagal bago magbalik ang ating Panginoon. Ang layunin ng ating kaligtasan ay hindi upang masiyahan tayo sa kaginhawaan at kasiyahan sa mundong ito, kundi upang bigyan tayo ng bagong langit at bagong lupa, ang walang hanggang kaharian ng Diyos bilang ating pamana. Kaya nga, pinanabikan natin ang araw na iyon. Gaya po ng nasusulat sa mga taga-Roma sa chapter 13 verse 11,
sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya ng una. Yamang ang araw ng Panginoon ay nalalapit na, tayo po bilang mga ligtas na mga Kristiyano ay dapat na dalisayin ang ating mga puso at ating mga buhay. Taimtim nating inaasam na mabuhay ng tama at ihanda ang ating mga sarili upang salubungin natin ang Panginoon nang wala tayong dapat ikahiya at maging karapat-dapat tayo sa pagpasok sa kanyang kaharian at kalawalhatian. Sa araw na ito, ayon po sa mga kasulatan na binasa po natin, nais ko pong magbahagi, magsalita tungkol sa pamagat na plano ng tao at kalooban ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng taon at papasok na tayo sa bagong taon, bawat isa sa atin ay binabalikan ng nakalipas sa taon at nagsisimulang magplano at idisenyo ang paparating na bagong taon. Isang plano man ito para sa 1 taon, 5 taon o 10 taon. Patuloy po tayong nagsisikap na iplano ang ating kinabukasan at makamit ang ating mga ninanais. Ngunit tayo, bilang mga Kristiyano, ay dapat na mas malalim na mag-isip kaysa sa mga tao sa mundong ito. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, makinig kayo. Kayong nagsasabi, halik kayo ngayon. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon at ng 1 taon at kikita. Kapag sinasabi ng salita, halik kayo ngayon, isa itong utos upang gisingin ang ating mga isipan upang marinig ng tama ang salita ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita na maging sa araw na iyon, kahit na may mga Kristiyano na nakatanggap ng kaligtasan, may ilan na hindi ipinapamuhay ng maayos ang kanilang mga buhay Kristiyano. Ang dahilan ay dahil nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling pag-iisip at mga plano. Sa halip na ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na po, ang ilang mga mayayamang mananampalataya ay naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na makasalibutan sa halip na sa mga espiritual na biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Itinutuon nila ang kanilang mga pagsisikap sa pagkamit ng higit pa at nagiging mas mayaman sila. Naniniwala po ako na ito ang eksaktong dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ang salitang ito. Sinasabi sa Santiago sa chapter 1, verse 10, at ang mayaman sa kanyang pagkaaba, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak sa parang. Gaya ng nakikita nyo po dito, binabanggit dito ang mayayamang kapatid. Sa gitna ng mga Kristiyano, may mga mayayaman at may mga mahihirap. Sa mundong ito, ang mayayaman ay mahilig itaas ang kanilang sarili at ang mahihirap ay nabubuhay sa mas mababang posisyon. Ngunit sa loob ng church, tayo po bilang mga Kristiyano ay sinasabi na sa verse 10 at magmalaki ang mayaman sa kanyang pagkaaba. Sa sandaling naligtas tayo, ano man ang ating kayamanan o estado sa mundo, dapat po nating yakapin ang pagpapakumbaba kay Kristo. Dapat po tayong magpakumbaba. Bagaman si Jesus ay kapantay ng Diyos, kinuha niya ang anyo ng tao at dumating sa mundong ito sa anyo ng isang alipin upang maglingkod. Gaya ng nasusulat sa Mateo 20 verse 28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sa mga wala pong upuan, pakiusap, pumunta po kayo rito sa harapan. Huwag po kayong tumayo sa likuran. May mga bakanting upuan pa po rito. Opo. Pakiusap, bilisan po natin at upuan ng mga bakanting upuan. Kaya nga, gaya ng sinasabi, ang mayaman sa kanyang pagkaaba. Ngunit ang kapatid na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas kay Kristo Jesus. Dahil lahat tayo ay magkakasama sa parehong biyaya, parehong pag-ibig ng Diyos at parehong maluwalhating pag-asa kay Kristo,
Ang tunay na mahalaga ay hindi sa kung mataas o mababa ang estado natin sa buhay, kundi kung nabubuhay ba tayo ng buhay na karapat-dapat kay Kristo. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lilipas na gaya ng bulaklak at damo. Gaya ng lumalago ang mga damo at sumisibol lang para matuyo at pagkatapos ng ilang panahon, ang mga bagay ng sanlibutan ito ay pansamantala lamang. Kaya nga sinasabi nito sa atin na huwag tayong umasa sa mga bagay na lumilipas. At sinasabi sa Santiago 1 verse 11, sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakakapasong init at tinutuyo ang damo at nilalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Ang ganda at yaman ng mundong ito ay matutuyo at malalagas gaya ng bulaklak ng damo. Kaya nga ang mga Kristiyano ay dapat maniwala na walang pag-asa sa mga gayong bagay o may dahilan upang maakit ng mga iyon. Kaya nga sinasabi nito, halik kayo ngayon, kayong nagsasabi. Dapat po nating pagtuunan ng pansin ang salitang ito. Maraming kailangang makarinig nito. Sabi sa verse 13, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Noong unang siglo, noong naisulat ang kasulatan, ang mga bagong lungsod, ang umusbong sa hilagang Afrika at Europa, at maraming kalakalan at negosyo ang nagkaroon. Maraming mga tao ang naglakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pang lungsod upang makipagkalakalan. Para bang maging ang mga Kristiyano ay natuksong makisali. At sinasabi nila, halika, magpunta tayo sa isang lungsod at makipagkalakal o magnegosyo tayo ng 1 taon upang kumita tayo ng kaunting pera. Para rito ay may ibinigay na salita ng payo ito pong kasulatan. Kung ito man ay pang 1 taon o 10 taon, ang pagpaplano mismo ay malaya. Subalit dito po ay sinasabi. Sa verse 14, sabi po, gayon man ay hindi ninyo nalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Bukas, 1 taon o 10 taon. Bagaman tayo ay magplano, subalit sa katotohanan, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Sinasabi sa mga Kawikaan, chapter 27 sa verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Kadalasan, ang mga tao ay gumagawa ng mga plano para sa hinaharap. Nasisiyahan sa kanilang isipan na matutupad ang mga ninanais nila. At ipinagyayabang pa nila ito. Ngunit ipinaalala muli sa salita ng mga Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung anong dadali ng isang araw. May narinig akong kwento tungkol sa isang lalaki na nakapagtapos ng doctorate degree sa Estados Unidos. Minana niya ang malaking kayamanan mula sa kanyang mga magulang at nakatakda siyang ikasal sa babaeng mahal niya. Natanggap niya ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang kasal, paglabas niya, nabangga siya ng isang dumaang taxi at agad po siyang namatay. Hindi niya kailanman naisip na mangyari ang gayong bagay. Subalit, hindi lamang iyon ang ganitong kaso. Maaring naalala niyo ang pagbagsak ng eroplanong Korean Air sa Guam. Ang kwento po, may pamilya mula sa Amerika na nagtrabaho ng mabuti doon. Nag-ipon ng pera at sa huli ay bumalik po sa Korea na may kaunting kayamanan. Sabi nila, tama na ang paghihirap natin. Masiyahan tayo ng sama-sama bilang isang pamilya. Maglakbay at mabuhay tayo ng komportable, sabi nila. Ang unang biyahe nila ay Guam. Maraming beses na akong bumisita sa Guam dahil may church tayo doon.
At ang mga biyahe ng eroplano ay parang laging sa gabi. Ngunit ang eroplanong iyon, habang pababa na ito, natamaan nito ang isang bundok. At lahat na nakasakay ay namatay. Maraming mga bagong kasal sa biyaheng iyon. At ang pamilyang nabanggit ko, lahat sila ay namatay sa aksidenteng iyon. Maraming mga pangarap at plano. Sabi nila, mabuhay tayo ng maayos mula ngayon. Magsaya tayo, sabi nila. Pero sino nakakaalam na mamamatay sila ng biglaan? Hindi lamang sila. Pareho rin po sa atin. Hindi lamang po sa kanila ang kwentong ito, kundi pareho rin po ito sa atin. Matagal na panahon na ang nakakalipas, mga lagpas 12:00 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag sa telepono tungkol sa isang kabataang brother. Nung umaga ng araw na iyon, masama na po ang pakiramdam niya. Nagmaneho siya patungo sa isang malaking ospital at bigla siyang nawala ng malay. At sa hating gabi, siya po ay namatay. Siya po ay malusog at isang lalaking bata pa. Tunay po na hindi po talaga natin nalalaman kung ano ang mangyayari sa ating mga buhay. Sa isang kisap mata, pwede tayong mamatay sa isang aksidente. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Gaya po ng isang hamog na tumataas at hinihipan ng hangin, ganoon din ang ating mga pisikal na buhay ay gaya ng isang singaw na madaling lumilitaw at pagkatapos ay maglalaho. Kaya nga, sa verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin kung lolobin ng Panginoon. Kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung kalooban ng Diyos, mabubuhay tayo o mamatay. Kung kalooban ng Diyos, gagawin natin ito o iyon. Ngunit kung hindi niya ito kalooban, gaano man natin ito ninanais, ay hindi natin ito dapat gawin. Isa po itong babala na ibinibigay sa atin ng kasulatan. Ang ibig sabihin ba ng salitang ito ay kung gayon? Ibig sabihin ba wala nang gagawin ang mga Kristiyano? Hindi magtatrabaho, hindi gagawa ng mga plano? Siyempre po hindi. Habang nabubuhay ang tao sa mundong ito, dapat silang kumita ng pera, gumawa ng mga plano, at gumawa ng may pagsisikap. Kailangan natin ang mga material na bagay habang narito tayo sa mundo. Kaya, dapat tayong kumita ng salapi at magkaroon ng pagkakakitaan. At hindi mali po ang magnais ng pansariling pag-aari. Ang problema ay hindi ito ang layunin kung paano mamuhay ang Kristiyano. Ang ating paggawa, ang pagpaplano, at ang pagsisikap ay kinakailangan upang mabuhay sa mundo. Ngunit hindi ito maaaring maging layunin ng ating mga buhay. Ang layunin ng ating buhay ay ang gawin ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang kanyang banal na gawain. Kung uunahin natin ang sarili nating pagnanais kaysa sa bagay na ito, ay hindi po ito nararapat sa isang Kristiyano. Ang tanging layunin ng ating Christian life ay gawin lamang ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang kanyang banal na gawain. Ito po yung layunin ng ating buhay Kristiyano, ang gawin ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang kanyang banal na mga gawain. Ngunit, sa ating mga mananampalataya, mayroong iba na sa halip gawin ang kalooban ng Diyos ay inuuna nila ang mga makamundong alalahanin at ang pansarili nilang plano.
na hinahanap ang mga bagay na nakalulugod sa kanila. Sila ang nakakabit na sa mga kalalahanin ng mundong ito kaysa mga gawain ng Diyos. May mga ganitong tao po noon at marahil mayroon pa rin ngayon. Ang salitang ito ay tumutukoy at sumasaway sa ganitong maling gawain. Dapat din ninyong mag-isipan ito ng mabuti. Maging ngayon, nangyayari po ito. Pareho po ito. Maaari tayong magtakda ng mga plano sa bagong taon at sa hinaharap. Ngunit, dapat nating pag-isipan kung ang lahat ng ito ay para sa ating sarili o upang isakatuparan ng kalooban ng Diyos. Dapat po nating pag-isipang mabuti kung ang lahat ng ating mga pagsisikap ay nakatuon sa pagsakatuparan ng kalooban ng Diyos at ng kanyang mga plano. O kung hinahamak sa pamamagitan ng sarili nating mga plano, sariling layunin at mga pagnanais natin. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ng plano at mga pagsisikap na ginagawa para sa ating sarili, ito po ay walang kabuluhan. Sinasabi na, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Santiago 4:14. Libre po ang gumawa ng plano para sa 1 taon o 10 taon. Ngunit kung hindi ito pinahihintulutan ng Diyos, hindi natin alam kung kailan matatapos ang mga planong iyon. Kaya nga sa Santiago 4:14, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Gaano nga kahina ang inyong mga pisikal na buhay? Maring matakpan lahat ng makapal na hamog. Ngunit pagkalipas ng maikling sandali, kapag lumabas ka, wala na ito, hindi po ba? At kung sinubukan mong kunin ang hamog, hindi mo ito mahahawakan. Isa itong ilusyon. Pinapakita nito ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Hindi maaaring may sakatuparan ng mga plano ng tao hanggat hindi ito pinahihintulutan ng Diyos. Sa ating mga Kristiyano, kung walang pahintulot ng Diyos, wala sa ating mga plano ang maaaring may sakatuparan. Marahil nabubuhay ang mga tao sa sanlibutan sa sarili nilang kagustuhan at paraan sa ilang mga panahon, sapagkat pinahihintulutan sila ng Diyos. Matigang naghihintay hanggang sa makarating sila sa kaligtasan. Minsan, may mga iba't ibang pagdurusa at salot sa mundo. Ito ay mga babala na ibinibigay sa lahat ng tao, ngunit marami pa rin ang hindi nakakaunawa nito. Biglaan na lamang sa pamamagitan ng mga aksidente, salot, o digmaan, nawawalan sila ng buhay. Gayunpaman, mayroong ilan na higit na nagtatagumpay. Tila ang lahat ng ginagawa nila ay nagtatagumpay. Sinasabi sa Job 21, verse 7 hanggang 8, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda, at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin, at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. At sa Job 21 verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila ay payapang bumababa sa Sheol. Nabubuhay sila ng mabuti sa mundo, ngunit isang araw, bigla silang mahuhulog sa impyerno. Dahil hindi nila ito naunawaan. Hinayaan sila ng Diyos na mag-isa hanggang sa magsisi sila at sila ay maligtas. Gayunpaman, dahil ang mga naligtas ay mga anak na ng Diyos, at dahil binigyan sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa langit, binabantayan sila ng Diyos sa kanilang pamumuhay dito sa mundo. Hindi natin iniintindi kung paano nabubuhay ang anak ng iba. Ngunit ang Diyos ay laging binabantayan ang kanyang mga anak. Umaasa siya na mabubuhay tayo ng matuwid at tinutulungan sila. At kapag gumawa sila ng mali, sinasaway niya sila at binabantayan sila. Ang mga anak ng Diyos ay binabantayan at sinusuportahan habang nabubuhay sa mundong ito. Subalit kung minsan ay dinidisiplina niya sila. Kaya nga sinabi sa Mateo 10 verse 30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay
bilang na lahat. Ang mga naligtas, alam ng Diyos ang bawat detalye ng ating mga paghihirap, maging ang pagbilang ng buhok sa ating mga ulo. Paanong hindi niya malalaman ang lahat ng bagay? Ibig sabihin nito ay hindi lang niya alam ang lahat ng bagay, kundi iniingatan din niya tayo at tinutulungan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na tinutulungan tayo ng Diyos na walang kondisyon. Tinutulungan niya tayo sa ating pananampalataya at sa kung paano tayo gumagawa sa kanyang mga pangako. Kaya, dapat isipin ng mga Kristiyano kung gaano kawalang saysay ang lahat ng paraan ng pamumuhay ng tao dito sa mundo. Si Ernest Hemingway ay nagsulat ng isang kilalang aklat sa katapusan ng panahon ng kanyang pagiging manunulat. Alam po ninyo ang The Old Man and the Sea? Hindi po ba? Isa itong kilalang akda na nanalo ng Pulitzer Prize. Ngunit nang makita ko ang movie version nito, sobrang nakakabagot ito kung panonoorin ninyo. Talagang nakakabagot po ito. Tungkol ito sa isang matandang lalaki na namumuhay ng mag-isa at may isang malalim na hiling. Dahil nakatira siya sa may dagat, hinihiling niyang makapunta sa laot at makahuli ng malaking isda. Kaya't naghanda ang matandang lalaki ng isang maliit na bangka sa malayong bahagi ng dagat at nakahuli siya ng napakalaking isda. Mukhang nakawit niya ito. Ngunit dahil napakalaki ng isda, hindi ito mahuli. Kailangan niya itong hilahin papunta sa lupa. Isipin niyo kung gaano na lamang kahirap ito dahil malaki ang isda. Ngunit dumating ang isang pating at sinubukang kainin ng isda na nagmamadali. Kaya, ginamit ng matandang lalaki ng kanyang sagwan upang tamaan ang ulo ng pating at matapang itong kinalaban. Hinila niya ito sa pangpang. Ngunit, nang makita niya ito, wala nang natira, kundi mga buto na lang, tinik. Pagod na pumunta ang lalaki sa bangka at mag-isang humiga. Nakakagbagot, hindi po ba? Ngunit, nanalo ito ng Pulitzer Prize. Isa itong kilalang aklat. Alam po ba ninyo kung tungkol saan ito? Ganito ang ibig sabihin ng buhay. Ginagawa ninyo ang pinakamahusay ninyong ginagawa. Nagpapakahirap upang makuha ang gusto at sa huli wala. Ito po ang katotohanan. Mawawala itong gaya ng hamog. Sa tingin ninyo ay para kang may nagawa ka. Sa anumang paraan. Sa huli, walang matitira sa iyo. Ito po ang sinasabi ko. Sa Ecclesiastes 9 verse 3, ito'y isang kasamaan sa lahat na ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ng dumarating sa lahat. Gayon din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan, at ang kaululan ay nasa kanilang mga puso habang sila'y nabubuhay, at pagkatapos ngayon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ang katapusan ng lahat ng tao ay magkakatulad, ngunit ang katapusan nila ay kasamaan. Ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. Kapag nakita ito ng Diyos, may kaululan sa kanilang mga puso. Ngunit kalaunan, pagkatapos ng ilang panahon, babalik sila sa kamatayan. Sinasabi sa Kawikaan 23 verse 4 hanggang 5, habang huwag kang magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Ang pagpapakapagod upang yumaman ay nangangahulugang ginagamit mo ang sarili mong kaalaman upang ituon ang iyong mga mata sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya Kawikaan 23:5, nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Mabilis na lumilipad ang kayamanan. Tama po? Nandyan po, tapos wala na. Kaya, para hindi ito lumipad palayo, may mga taong kumakapit dito, tulad ng real estate.
kung kakapit ka dito o kung bibili ka ng mga maraming ganito, maraming ginto at itatago ito sa kahadiyero ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ligtas ito. Pagkatapos lilipad ka. Lahat ng iyon ay kahangalan. Kaya sinasabi niya, ano ba ang iyong buhay? Binigyang din niya ito sa Santiago sa chapter 4 verse 14. Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Nabubuhay tayo sa buhay na kasing bilis ng singaw na walang katiyakan ang hinaharap. Tayong mga Kristiyano, kailangan din pag-isipan po ito. Tingnan po natin saglit sa mga awit 33. Awit 33. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 10 at verse 11. Awit 33, verse 10 hanggang 11. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang mga payo ng Panginoon kailanman ay nananatili, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Sinasabi sa mga awit, chapter 2, verse 1, bakit nagsasabwatan ng mga bansa? At sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano. Bakit nagsasabwatan ng mga bansa? At sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang hinugasan ng langis, na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin, at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Nasaan ang plano ng Diyos? Mananatili ang ating mga plano, sabi ng mga bansa. Ngunit po dito, sabi ni David, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Pinawawalang saysay ng Diyos ang plano ng mga bansa sa mundong ito, at sinisira niya ang mga plano ng mga tao. Ginagawa niya ng walang bisa ang mga plano ng mga tao. Ito ang mga taong lilipad sa paghinga ng Diyos. Ngunit inisip nila na makakamit nila ang kanilang sariling kapangyarihan at makakamit ang lahat sa mundong ito. Awit 33 verse 11. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Ang payo ng Diyos ay isang plano. Ang plano ng Diyos ay nananatili magpakailanman, at ang kanyang mga kaisipan ay tumutukoy sa kanyang kalooban. Magpapatuloy ito sa lahat ng henerasyon. Dahil ang kalooban ng Diyos ang masusunod, alam na alam po natin ito. Ang mga bansa sa mundong ito, ang mga dakilang kapangyarihan ngayon, ang Estados Unidos, ang Russia, ay nagkakasalungatan. Gayon din po ang China. Ang North Korea, kahit isang maliit na rehimen, ay gumagawa ng mga sandatang nuklear at nagbabanta sa mga dakilang kapangyarihan upang mapanatili ang kanyang rehimen. Ngunit lahat ito ay walang saysay. Tama po? Makapangyarihang bansa man sila o maliit o mahinang bansa, sinisira ng Diyos ang kanilang mga plano at pakana. Ang plano at layunin ng Diyos ay nahahayag sa Biblia. Sa makatuwid, umiiral ang kasaysayan ng tao at ng lahat ng bagay sa mundo upang matupad ang kalooban at layunin ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha sa sangkatauhan ayon sa kanyang wangis? Siyempre po, ang layunin ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at gawin tayong mga anak ng Diyos upang dalhin tayo sa walang hanggang langit. Habang nabubuhay ang mga tao sa mundong ito, pinamamahalaan ng Diyos ang mundong ito hanggang sa maihanda niya ang mga tao na nakalaan para sa langit. Ang plano at layunin ng Diyos ay matutupad ng walang kabiguan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang plano at ang kanyang layunin. Ngunit hindi ito alam ng mga bansa. Kumikilos sila na parang sila mismo ang mamamahala sa mundo. Na parabang lahat ng kanilang pinaplano at ninanais ay matutupad. Ngunit hindi po ito ganito. Kapag sinabi ng Diyos na hindi, kahit isang beses lang, kung ganoon, tapos na po ang lahat. Ganoon din po para sa ating sarili.
Para sa atin, may ganitong hymno po. Alam niyo po ito. Like the woman at the well, I sought. What did I seek? Empty and vain things. So many people have sought. Empty and vain things. Ang lahat ng ito ay walang laman at walang kabuluhan. Sinabi po ito ni Solomon sa Ecclesiastes sa chapter 1 sa verse 2. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Sa isang talata po ng kasulatan, ang salitang walang kabuluhan ay ginamit ng 5 beses. Maging siya rin Solomon sa Jerusalem bilang anak ni David at namahala siya ng may dakilang kapangyarihan at karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano po ang napagtanto niya? Ang katotohanan na ang lahat ay walang kabuluhan. Nabubuhay tayo sa isang walang kabuluhang mundo. Ngunit, hinahanap natin ang hindi walang kabuluhan. Ayon sa Juan chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, nang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano po ang layunin ng Diyos? Ito ay ang ibigay ang buhay na walang hanggan sa mga nakakaunawa sa biyaya ng Diyos at sumasampalataya. At kapag ang lahat ng tao na papasok sa buhay na walang hanggan ay ganap ng handa, ang gawain ng Diyos ay matatapos. Bilang mga Kristiyano, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, natanggap natin ang kaligtasan ayon sa kalooban na plinano ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay natanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban, na tayo ay maligtas, ay kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa kalooban ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at natanggap ang buhay na walang hanggan. At ano ang mangyayari sa isang taong naligtas ayon sa kalooban ng Diyos? Ngayon, pagkatapos nating maligtas, kailangan nating mabuhay upang matupad ang kalooban at layunin ng Diyos. Nabubuhay tayo ngayon sa natitirang buhay, bahagi ng ating buhay upang may sakatuparan ito. Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaraming tao ang nagsasabing, Panginoon, Panginoon. At sa Lucas, sa chapter 13, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami ang naniniwala para makapunta sa langit, ngunit ang mga tunay na naligtas ay kakaunti lamang. Sa Lucas sa chapter 12 rin, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang mga kinalulugdan ng Diyos Ama na ibigay ito ay tinawag na ang munting kawan. Sa Mateo 7 verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang pintuan na patungo sa buhay ay iilan lang ang nakakatagpo. At sa verse 13, Mateo 7:13, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Akala ko ang malapad ang daan at makipot na pintuan ay nangangahulugan ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Ngunit kalaunan, napagtanto kong hindi ganon. Merong 2 uri ng mananampalataya, gaya ng makikita nito. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa mundong ito, may mga mananampalataya at hindi mananampalataya. At mula sa mga mananampalataya, mayroong mga ligtas na mapupunta sa langit. At maraming mga mananampalataya ngunit mapupunta rin sa impyerno. Kaya, sa naghahangad na makapasok, ngunit hindi nila ito magagawang makapasok. Sinasabi dito na marami na hindi ligtas. Naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po? Pagkatapos maligtas, dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, mayroong kalooban ng nanais ng Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, ng Diyos at ng maluwalhating pag-asa, dapat tayong mamuhay sa banal na kalooban at layunin ng Diyos. Ang kalooban at layunin ng Diyos ay dapat na maging kalooban at layunin ng ating buhay. Kaya nga sinasabi,
halik kayo ngayon. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mga ngalakal doon at ng isang taon at kikita. Gayunman ay hindi niyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kaya sinasabi, sa halip ay dapat inyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Santiago 4:15. Ngunit sa halip, ang mga salitang subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ay nangangahulugan na ang pagtatakda ng sariling mga plano at layunin na bukod sa kalooban ng Diyos at pagsisikap na may sa katuparan ng mga ito ay tinatawag na walang kabuluhan, huwad, at walang kabuluhang pagmamalaki. Hindi ito angkop sa paningin ng Diyos. Kaya nga sinasabi, ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Santiago 4:16. Ang lahat ng mga plano at pagsisikap na hiwalay sa kalooban ng Diyos ay sa paningin po ng Diyos, isang hamon sa kalooban at plano ng Diyos, isang bagay na salungat. Ang ibig sabihin ng challenge sa English ay sumasalungat. Ang ibig sabihin ay tumututol. Sinasabi sa atin na sa loob natin, ang mga kaisipan ng laman at ang mga kaisipan ng Espiritu ay naglalaban sa isa't isa. Galatia 5:17, sapagat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Sa loob ng isang taong naligtas, ang dalawa ay magkasalungat, maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa atin. Sinasabi sa atin na gawin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag narinig at natututunan natin ang salita ng Diyos sa church, malalaman natin kung ano ang plano at kalooban ng Diyos. At nagpapasya tayong mamuhay ayon sa kaloobang iyon. Ngunit, pagkalipas ng panahong iyon, ay sumusuko tayo. Patuloy tayong nagsusumika para lamang may sakatuparan ang ating naisip at binabalak, nang hindi isinasaalang-alang ng maayos kung ano ang kinalaman nito sa layunin at plano ng Diyos. Kaya naman, sinasabing, lahat ng ito ay masama. Kung titingnan po ninyo sa Juan sa chapter 4, nung dumaan si Jesus sa Samaria, siya ay pagod sa mahabang paglalakbay, nauuhaw at nagugutom. At sa balon sa Samaria, alam niyo po ang eksenang iyon, tama po? Humiling siya sa isang babae na dumating upang umigib ng tubig na bigyan siya ng tubig. At sa verse 9, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? At tumanggi siya, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ang ibig kong sabihin, humihingi ng kaunting tubig ang isang manlalakbay. Kayong mga Hudyo ay itinuturing na mga aso ang mga Samaritano. Kaya bakit kita bibigyan ng tubig? Ngunit hindi humingi si Jesus sa babaeng Samaritana dahil gusto niyang kumuha ng tubig na maiinom mula sa kanya. Alam ni Jesus kung anong uri siya ng babae. Isang babaeng may maraming kasalanan. Habang ipinagpapatuloy ni Jesus ang pag-uusap upang iligtas ang kanyang kaluluwa, ang babaeng ito sa una ay inakala na siya ay isang Hudyo. At pagkatapos ay naisip niya na siya ay isang propeta. Pagkatapos ay nalaman niya na siya ang Kristo na kanilang hinihintay. At nakalimutan na nga niyang bigyan ng tubig si Jesus at pumasok sa lungsod ng Samaria. Sa verse 29, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Naramdaman ng mga taga-Samaria na may kakaibang nangyari sa kanya, kaya't sila'y lumabas upang tingnan si Jesus at sumunod sa babae. Nang oras na iyon, dumating ang mga alagad na bumili ng pagkain sa bayan at ibinigay kay Jesus. Sa Juan 4:31-33, samantala hinimok siya ng kanyang mga alagad, Rabi, kumain ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Walang nagbigay sa kanya ng anuman. Nakalimutan ng babaeng Samaritana na bigyan ng tubig si Jesus. Iniwan ang kanyang banga at humayo sa lungsod. Si Jesus ay pagod, uhaw at gutom. Subalit sinabi ni Jesus sa Juan 4:32, subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nang si Jesus ay labis na nagutom, nauhaw at napagod, ano ang kanyang pagkain?
Kapag ang isang tao ay nagutom at nauhaw, ang unang hinahanap niya ay kahit anong makakain. Subalit sa gitna ng matinding pisikal na paghihirap, ang pagkain ninais ni Jesus ay ito. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ginawa ni Jesus ang pinakamahalagang pagkain niya, ang tuparin, ang kalooban ng Diyos. Sa Mateo sa chapter 4, pagkatapos mag-ayuno ni Jesus ng 40 araw, siya ay nagutom. At dumating si Satanas at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka labis na nagugutom?" Sa verse 3, "Ngunit ikaw ang anak ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Sa verse 4, ngunit siya ay sumagot, nasusulat. Ano po yon? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi kailangan din niya ang salita. Alam niyo po ba ninyo? Ito hindi mali. Subalit, hindi rin lubos na tama. Hindi sinabi ni Jesus na nabubuhay ang tao dahil sa pagkain ng mga pagkain at sa pamamagitan din ng pag-aaral ng salita. Hindi ganito po ang ibig sabihin. Hindi na kailangang matutunan ni Jesus ang salita. Siya mismo ang salita. Ang pagkain niya ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ginawa niya ay upang isakatuparan ng salita ng Diyos. Nang sabihin ng Biblia at naging tao ang salita, hindi ibig sabihin na gaya natin. Kailangang mag-aral ni Jesus upang maunawa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang sumunod sa salita ng Diyos ay ang kanyang pagkain. Ang malaman lang ang maraming bagay sa salita ng Diyos, ito ba ay nagiging pagkain para sa atin? Hindi po. Ang salita ng Diyos ay nagiging pagkain natin kung ito'y isinasa buhay at sinusunod natin sa araw-araw na pamumuhay. Sinabi ito ni Jesus noong siya ay labis na nagutom. Sa pagkakataon na iyon, siya ay tinukso. Sa verse 34, Juan 4:34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Bago tayo naligtas, nabuhay tayo gaya ng mga tao sa sanlibutan na naghahabol sa mga walang laman at walang kabuluhang bagay sa sanlibutan. Kaya nga, sa Efesos chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Dati tayong namuhay ng ganito. Nabuhay tayo para sa bigyang kasiyahan ng pagnanasa ng laman at pag-iisip. Dahil po dito, sa paningin ng Diyos, tayo ay mga katutubong anak ng kapuotan. Subalit ngayon, matapos matanggap ang kaligtasan, dapat tayong mamuhay sa natitira nating buhay upang matupad lamang ang kalooban ng Diyos. Tama po? Ito ang layunin ng ating buhay. Ito ang ninanais ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Job chapter 34. Job chapter 34. Chapter 34, verse 21. Basahin po natin ng sabay. Job 34 verse 21. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat ng mga hakbang nito. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat ng mga hakbang nito. Binibigyan ng espesyal na atensyon ng Diyos ang landas ng mga naligtas. Minamasdan niya ang ating bawat hakbang. Nililinis niya ang ating daan. Kaya tayo'y nagmamadaling pumunta sa Kanya. Sa mga awit 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko. Itinuturo sa atin ng Diyos ang daan na dapat nating tahakin at minamasdan niya ng mabuti kung tayo ba ay lumalakad sa landas na ito o hindi. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao at nakikita niya ang lahat ng mga hakbang nito. Palagi po natin tandaan na ang Diyos ay nagmamasid sa ating landas at sinusuring mabuti ang paraan ng ating paglakad. Gaya ng sinasabi sa Job 7 verse 19, gaano
katagal mo akong hindi titingnan, ni babayaan akong nag-iisa hanggang sa malunok ko ang aking laway. Walang anumang bagay tungkol sa atin na hindi alam ng Diyos. Maingat na sinusuri ng Diyos ang ating pagkilos, mga hakbang, maging ang ating mga iniisip. Nakikita na nalaman niya ito ng lahat. Tingnan po natin sa Kawikaan 16, chapter 16, verse 9. Kawikaan 16, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kawikaan 16, verse 9. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Minsan pinapangunahan tayo ng Diyos sa landas na iba kaysa sa nais natin. Naranasan niyo rin po ba ito? Tama ba? Kahit na hindi natin naunawaan ng ating laman ang maingat na plano ng Diyos, kung masikap tayong mananalangin at magnanais na mabuhay ayon sa kanyang kalooban, sasabihin ng Diyos, dito ka dumaan. At siya ang mangunguna sa atin. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Dapat natin itong ipagpasalamat. Dahil sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Kahit na nagpaplano tayo ng ating landas, ang Diyos ang nangangasiwa ng ating hakbang. Kung ito'y kalooban ng Diyos, tayo mabubuhay. Kung ito'y kalooban ng Diyos, gagawin natin ito o iyon. Subalit, gaano man natin ninanais ang isang bagay, kung ito'y hindi kalooban ng Diyos, huwag po natin itong habulin. Minsan ang utos ng Diyos ay iba sa ating kagustuhan. At habang tayo ay masikap na nananalangin at nagugutom sa kanyang salita, malalaman at mauunawaan natin ang kanyang kalooban. Tingnan po natin sa Jeremias sa chapter 10. Jeremias chapter 10, verse 23. Jeremias chapter 10, verse 23. Basahin po natin ng sabay. Jeremias 10:23. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Sinabi dito, alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Dito po ang lakad ng tao ay itinutuwid, ang hakbang ay tumutukoy na sa buhay ng isang taong naligtas. Ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Habang ikaw ay lumalakad, ang Diyos ang nangangasiwa ng iyong hakbang. Maaaring nais mong magpunta sa isang daan, ngunit pinamumunuan ka ng Diyos sa ibang direksyon. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya nga, habang patuloy tayong nag-aaral ng kasulatan, dapat tayong maging sensitibo at marunong kumilala sa kalooban ng Diyos. Sa halip na may katigasan ng ulo na ipinipilit ang ating sariling plano at kagustuhan, dapat nating hanapin at unawain kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Kung ito'y kalooban ng Diyos, tayo'y mabubuhay. Kung ito'y kalooban ng Diyos, tayo'y mamamatay. Tama po? Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mahalaga. Subalit, kung ang kalooban ng Diyos ay pumunta tayo sa Kanya, maging ito ay kailangan nating yakapin. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo para sa iisa lamang layunin, ang tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa Mateo chapter 26 sa verse 39, ano po yung panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani ng gabi bago siya mamatay doon sa krus? Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang krus ay ang kopa ng pagdurusa. Kahit na siya ay walang kasalanan,
Siya ay hinatulan ng kamatayan at nagdusa ng lahat ng uri ng kahiyan at sakit. Kailangan niyang pasanin ng krus hanggang sa lugar ng bitayan, kung saan siya ay ipinako dito at namatay. Ito po ang pinakamatinding kahiyan at sakit na maaaring maranasan ng tao. Ang pisikal na katawan ni Jesus ay kagaya lamang ng sa atin. Siya ay nakaramdam ng gutom, siya ay lumuha, at nakaramdam ng kirot habang siya ay hinahagupit. Ito ay dahil siya ay merong kaparehong katawan na sa atin, subalit si Jesus ay hinagupit ng matindi. Dinuraan siya sa mukha ng mga sundalong Romano, hinampas siya sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at pinalo siya sa kanyang ulo sa pamamagitan ng isang pamalo. At kinutya siya bilang isang hari. Nalalaman niya po ang lahat na kailangan niyang pasanin ang krus hanggang sa lugar ng bitayan. May pako dito, may bitin doon sa loob ng 6 na oras, idanak ang lahat ng kanyang dugo at mamatay. Paano naman po kayo? Makakaya po ba ninyong mapagtiisan ang mga ganitong bagay? Ito ay dahil si Jesus ay mayroong pisikal na katawan na mahina na gaya ng sa atin. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Nanalangin siya na sana ay lumampas sa kanya ang kopa ng pagdurusa. Magiging seryosong problema kung ang panalangin ay nagtapos sa ganito. Subalit kanyang sinabi, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nanalangin siya ng kaparehong panalangin na 3 beses, at naglaan siya ng matinding pagsisikap at naghirap. Sa Lucas 22 verse 24, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Ito ay napakahirap, kaya sinabi ng Biblia na, sa verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit at nagpalakas sa kanya. Hindi natin lubos maisip kung gaano ito kahirap para sa kanya na makarating sa ganitong pagpapasya. Labis ang kanyang kahirapan habang inuulit niya ang parehong panalangin ng 3 beses. Sinabi nila kapag ang isang tao ay labis na nahihirapan, ang kanilang dugo ay maaaring humalo sa kanilang pawis. Ganito rin po tayo, alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit ang gampanan nito ay nangangailangan ng matinding sakripisyo na halos ayaw na natin itong gawin. Diyos, ang aking paraan na lamang na sa halip na sa iyong pamamaraan. Kaya't sinisikap nating iwasan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ganitong puso. Hindi madali sa atin na sumuko sa kalooban ng Diyos at isuko ang ating sarili sa kalooban niya. Kahit na si Jesus ay nanalangin, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At ito ay napakahirap na ang kanyang pawis ay naging kagaya ng mga patak ng dugo. At sinabi ng Biblia na ang isang anghel ay dumating upang siya ay palakasin. Sa katapusan, ano po ang kalooban ng Diyos? Na siya ay mamatay doon sa krus. Dapat din nating lubos na sundin ang kalooban ng Diyos. Buksan po natin sa Biblia sa 1 Pedro sa chapter 4. 1 Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao. Sabi po, pagnanasa ng mga tao. Ibig sabihin po na huwag na tayong sumunod sa ating mga sariling pagnanasa, kundi sa kalooban ng Diyos, upang sa natitira nating buhay ay mailaan natin para sa Kanya. Kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos at isa pamuhay ang ating nahalabing panahon sa ating katawan para sa Kanya. Hindi natin nalaman kung ilang sandali na lamang ang natitira sa atin. Subalit kailangan nating sumunod, kagaya na sinabi ng Biblia, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nahalabing panahon sa mga masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kanina po ay may binanggit ako tungkol sa isang dikon. May isang tao na mayroong napakalaking bahay at malawak na lupain. Nagsikap ng mabuti ang mga tao upang makapagtayo ng isang church building doon. Ngunit sa huli ay hindi po ito nangyari. Tila hindi naman talaga kailangan ng taong iyon ng ganito kalaking bahay at lupa. Subalit tumanggi siyang ialok ang mga ito hanggang sa huli. Mayroon din pong mga tao na kabaliktaran naman ito. At ang taong ito ay namayapa na.
Ito ay talagang nakakahiya. Ang taong iyon ay pagagalitan kapag tumayo na siya sa harapan ng Diyos. Tama po? Kaya mga kapatid, kahit na tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon o hindi, ang lahat ay mahahayag kapag tumayo na tayo sa kanyang harapan, ayon sa ating mga ginawa. Kaya sa 2 Korinto, chapter 5, verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Bakit natin ito kailangang gawin? Sabi sa verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kapag dumating ng Panginoon na tumayo na tayo sa kanyang harapan, ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang hindi mamuhay ng ayon sa kalooban niya ay masama. Dapat tayong hatulan kung namuhay tayo ayon sa kanyang kalooban o hindi. Kailangan nating mamuhay habang laging iniisip ang tungkol dito. Habang tayo nabubuhay, mayroong mga bagay na kailangan nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit mayroon ding kaisipan ng laman na ayaw sumunod sa kanyang kalooban. Ang dalawang ito ay nakikipaglaban sa isa't isa. Ano pang dapat nating gawin sa mga ganong pagkakataon? Sinabi ni Apostol Pablo na, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. 1 Korinto 9:27. Kailangan nating supilin ang ating pisikal na katawan na ayaw sumunod sa salita ng Diyos at gawin ito na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Napakahalaga na mamuhay. Napakahalaga na mabuhay na maayos para sa Panginoon. Subalit, kinakailangan din naman na mamatay sa tamang paraan sa Panginoon. Tingnan po natin sa Biblia sa Efeso, sa chapter 5. Efeso, chapter 5, verse 15. Efeso chapter 5, verse 15. Babasahin ko po. Magmula verse 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Ngayon po, hindi tayo dapat mamuhay ng walang ingat ayon sa sarili nating kaisipan o kung ano yung gusto natin. Subalit kailangan nating maging maingat tayo sa ating paglakad. Paano po tayo magiging maingat? Dapat tayong manalangin upang makita kung ito ay kalooban ng Diyos o hindi. Sa Kawikaan, sa chapter 3, sinasabi na, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ang kilalanin siya sa lahat ng iyong mga lakad ay nangangahulugan na makipag-usap ka sa Diyos sa bawat bagay na iyong gagawin. Kung naririto ang Panginoon, ano ang kanyang gagawin? Kung mag-isip kayo ng ganito, matatagpuan ninyo ang kasagutan. Sa unang Juan, sa chapter 2, verse 6, sinasabi, ang nagsasabing siya nananatili sa kanya ay naharapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. At dahil tayo ay namumuhay sa Panginoon, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung gayon ang ating mga iniisip at ang ating paraan ng ating pamumuhay ay dapat ding maging katulad ng Panginoon. Hindi po ba? Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At kung ang Panginoon ay nasa akin, at ang Panginoon ang aking buhay, kung gayon, hindi ba dapat lamang akong mamuhay ayon sa kanyang kalooban? Kaya, tayo ay sinasabihan na maging maingat kayo sa inyong paglakad, na hindi nagmamadali ng walang ingat ayon sa ating mga sariling kagustuhan o kaisipan, kundi kung magkakaroon ng mahalagang bagay, ikaw ay manalangin ng taimtim at alamin kung ito ay kalooban ng Diyos o hindi. Kung hindi ka sigurado, magtanong ka sa mga pastor, elders o mga matured na kapatid at kapag kinausap mo sila, makukuha mo ang kasagutan. Hindi ka dapat kumilos ayon lang sa gusto mo. Kaya nga sinasabi, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ano po ba ang karunungan? Ang karunungan ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay ayon sa pagnanasa ng isang tao ay hindi pagiging marunong. Kaya nga sinabi na sinasamantalang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kapag sinabing masama ang mga araw, ibig sabihin, ang pagugol ng panahon na walang kinalaman sa Diyos ay masama. Maging ang kayamanan, kapag hindi ito ginamit ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ginamit ayon sa pagnanasa ng isang tao, ito ay nagiging kayamanan ng kalikuan. Dapat itong gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi din po sa verse 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal,
kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sinabi po, huwag kayong maging mga hangal. Ang hangal ay taong nagpapatuloy sa kanyang sariling lakad sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan at pag-iisip. Ito ay talagang kahangalan. Walang makakapagpigil sa kanya. Kaya nga sabi po, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Kailangan nating pag-isipan ng malalim kung ano ang kalooban ng Panginoon. At kung hindi natin ito alam, tayo ay manalangin at makinig ng salita upang ating malaman kung anong kalooban ng Diyos. Ito po ay karunungan. Upang ang panahon natin ay hindi na magugol para sa laman, kundi upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa iyong nahalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi natin alam kung ilang panahon pa ang natitira sa atin, ngunit tayo ay dapat mabuhay sa kalooban ng Diyos. Kaunti na lang ang panahon natitira sa atin. Kaya nga sinabi, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Maging ang ating oras ay maigsi na lamang para gamitin upang suklian ang biyaya ng Diyos. Tayo ay napakahina. Kapag nalaman natin kung anong kalooban ng Diyos, dapat matapang natin itong gawin. Tingnan din po natin saglit sa mga awit. Mga awit 37. Mga awit 37, verse 23. Mga awit 37-23. Basahin po natin ng sabay. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon na nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Dito po, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon na nagtatatag. Sino pang tinutukoy dito? Ang mga Kristiyano, isang naligtas. Itinatatag ng Panginoon ang kanyang mga lakad. Itinatakda niya ang daan na kailangan nating tahakin at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Nasisiyahan ng Panginoon sa taong lumalakad sa daan na itinakda ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng kasulatan na ito ang daan na dapat nating lakaran. Siya ang aking gumagabay. Ang Panginoon ay aking karamay. Pinapakita niya ang daan na dapat kong lakaran. Siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Basahin po natin sa verse 24. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos ng bubuwal, sapagat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Kung lalakad tayo sa tamang daan, kahit na tayo ay matisod sa daan, tayo mahigpit na hahawakan ng Diyos at ibabangon tayo. Hindi niya tayo tutuluyang hayaang bumagsak. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Dapat alam mo ito. Na kapag tayo ay nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tutulungan at poprotektahan tayo ng Diyos sa lahat ng parte ng ating buhay, maging sa ating pisikal na buhay. Sa mga bata, kapag may isang anak na lumabag sa kalooban ng magulang at nabuhay lang ayon sa gusto niya, ito ay hindi tama, di po ba? Kung malino na maunawaan ng bata ang kalooban ng kanyang tatay at nanay at mabubuhay ayon sa kanilang kalooban, kung gayon, kapag may dumating na kahirapan, sila ay tiyak na tutulong. Ngunit sa kabilang banda, kung nabuhay siya ayon sa gusto lang niya at bumagsak, sabi nga, sige, babagsak ka at masaktan dahil sa iyong sarili. Pababayaan din ng Diyos ang ganitong tao upang siya ay matuto sa pamamagitan ng bunga ng kanyang pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Marami na po akong nakitang na taong ganito. Merong tao na kumikita ng malaking pera, ngunit pagdating ng pangaral ng Ebanghelyo, siya ay maramot. Sa halip, naging sakim siya. Nais niyang mas lumawak pa ang kanyang negosyo ng higit pa. Alam niyo po ang nangyari? Siya ay talagang bumagsak. Maging ang kanyang bahay ay nawasak. Kapag nakita mo ang ganito, talagang natatakot ka. Hindi po ito palalampasin ng Diyos. Tingnan po natin sa mga awit 32. Mga awit 32, verse 8 at verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga awit 32, verse 8 hanggang 9. Aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita ng aking mga tayo na nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng mga kabayo o ng mga mola na walang muwang, na ang gayak ay may busal at pangmingkaw upang sila'y pigilan na kung wala ito ay sila'y hindi lalapit sa iyo. Sinabi ng Diyos, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Bakit ba natin pinag-aralan ng Biblia? Dahil sinasabi at tinuturo sa atin ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran.
Kaya sinabi, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Tayo po ay tinitig ng maigi ng Diyos upang malaman kung tayo ay lumalakad sa daan na iyon o hindi. At mayroon pong tao na napakabait nung pumunta ako sa Jeju Island sa unang pagkakataon. Doon sa Sogwepo, hinahanap ko ang bahay ng brother na iyon. Nung nagtanong ako ng direksyon sa isang babae, sabi niya, dumiretso ka lang dito. Dito ang daan. Pagkatapos dito ka dadaan. Tinuro niya ang daan, ngunit nang tumuloy na ako, nagdalawang isip ako kung ito ba ang daan o hindi. Nakita ko na ang babae na nagturo sa akin ng daan ay tinitignan pala ko. Sumigaw siya, hindi dyan. Hindi dyan. Naisip ko, aba, napakabait niya. Hindi lang niya tinuro ang daan, kundi minamatyagan niya rin ako habang lumalakad upang makita kung tama ang tatahakin ko o hindi. Interesante po ito, di po ba? Ginagawa rin ito ng Diyos sa atin. Nang sinabi ng Diyos na aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ibig sabihin, kung maliligaw tayo, didisiplinahin tayo ng Diyos upang tayo ay bumalik sa tamang daan. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Hindi tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. Sa palagay niyo ba, basta na lang tayo pababayaan ng Diyos na mabuhay ayon sa gusto natin? Kung ang minamahal na anak ay gumawa ng mali, basta na lang ba pababayaan ng magulang ang batang iyon sa anumang gagawin niya? Hindi po. Kapag mabuti ang kanyang ginagawa, tinutulungan siya. Kapag may mali siyang ginagawa, didisiplina sila. Kung hindi gagana ang salita, gagamitin ng Diyos ang pamalo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa. Ang kabayo ay nililigyan ng busal. Isang pamingkaw na may busal. Alam ko ito dahil nag-alaga kami noon ng maliit na kabayo sa bahay. Ang busal ay maayos na nakalagay sa bibig ng kabayo. Sa katunayan, sa umpisa pa lang, kailangan ay mawala na ang ngipin ng kabayo dahil kung may ngipin siya, paano may lalagay ang busal? Kung ganito ay masisira ang kanyang ngipin. Kaya't kailangan ay ilagay na kaagad ang busal sa kabayo upang ito ay makontrol. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin. Kung wala ang busal at pamingkaw, kahit nahilahin mo sila, hindi sila susunod. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung hindi ka kusang loob na susunod, ilalagay sa iyo ang busal at pamingkaw. Ikaw ay hihilahin kasama nito. Kaya't huwag maging gaya ng kabayo o mola na walang unawa. Hindi mo ba kayang sumunod ng kusa? Mula ngayon, dapat tayong mabuhay sa natira nating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tignan po natin ulit sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 15 hanggang 17. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang salitang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ano po ang mabuti? Ito pa ang kalooban ng Diyos. Kung alam ng isang tao ang kalooban ng Diyos at hindi niya ito ginagawa, ito ay kasalanan. Ang mga tao sa mundong ito ay nag-iisip na ang paggawa ng kasalanan ay paggawa ng mga masamang gawain, maling gawain. Siguro ang mga Kristiyano ay hindi gagawa ng masamang gawa o maling gawa. Subalit, para sa mga Kristiyano na nagsasabi, kaya't ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang basihan po ay magkaiba. Ang malaman ng kalooban ng Diyos at di pagsunod dito ay kasalanan. Ito ay gaya ng pamumuhay ng ayon sa aking sariling kalooban. Kaya dapat tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin din po natin sa Roma, chapter 14, verse 7 hanggang 8, ng sabay-sabay. Mainam po hanapin po natin ito ng sama-sama. Roma, chapter 14. Roma, chapter 14, verse 7 hanggang 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa talatang ito, sinasabi, walang sino man. Ibig sabihin po nito ay ang mga naligtas. Pag-isipan po natin ito.
Mayroon po na 2,500 hanggang 3,000 na mga tao nandito. Sa ngayon po ba kayo sa salitang ito? Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili at namamatay para sa ating sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Hindi po ito isang espesyal na bagay. I live for the Lord. I die for the Lord. Whether I live or die, I am the Lord. Dahil hindi na ako ang nagmamayari sa aking sarili, kundi sa Panginoon. Sa Panginoon na. Kaya wala na akong kalayaan. Wala akong kalayaan para mamuhay para sa aking sarili. Walang karapatan na mamatay para sa aking sarili. Tanging ang mga taong nagdesisyong mamatay para sa Panginoon ang makakapamuhay para sa Panginoon. At ang mga taong namumuhay para sa Panginoon ay qualified para mamatay para sa Panginoon. Alam niyo po ba ang kahulugan nito? Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Lahat ng sa akin ay hindi sa akin. Sabi po sa 1 Corinto chapter 6, 19 hanggang 20, kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Alam niyo po ba kung gaano kalaking halaga ang ibinayad ng Panginoon sa atin? Pinadanak niya ang kanyang dugo at namatay sa krus para bayaran tayo ng malaking halaga. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay akin, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya dapat nating luwalhatiin ang Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Subalit ang tao na namumuhay sa kanyang sariling kalooban at magsasabi, hindi ako sa Panginoon at ako'y sa aking sarili. Mamumuhay ako sa ayon sa gusto ko. Subalit sinasabi ng Biblia, kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo mabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. At sa Roma 14 verse 9, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Para sa anong layunin? Upang tayo makapamuhay ng para sa Panginoon. Mabuhay man tayo o mamatay. Para po dito, siya ay namatay at muling nabuhay. Ang layunin ng kaligtasan ay para sa isang taong naligtas na wag nang mamuhay para sa kanyang sarili o mamatay para sa kanyang sarili, kundi mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. Ano pong sa tingin ninyo? Sasabihin niyo pa din ba na ayaw ninyo ng ganito? Ano po? Sasabihin niyo rin po ba na ayaw ninyo? Sa mga awit, 116 verse 12, ano ang aking susukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kapag naisip ko ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, kahit namamatay ako ng 100 ulit para sa Panginoon, hindi ko po ito mababayaran. Ang bugtong na anak ng Diyos na tagapaglikha ay namatay sa halip ng isang makasalanang katulad ko. Pag-isipan po natin ito. Paano yun nangyari? Kahit hindi 100 beses tayo mamatay, subalit dapat tayong mabuhay kahit 1 beses para sa Panginoon. Di po ba? Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, kapag siya ay dumating, sasabihin niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. O kaya, sasabihin niya, ikaw na masama at tamad na alipin. Meron pong founder ng Salvation Army na si William Booth. Nang bumagsak ang iglesia sa England at naging masama, sinabi po ng mga Kristiyano, tayo na at iligtas ang mundo. At sinimulan ang Salvation Army. Sila ay bumuo ng grupo ng mga nag-i-street evangelism, nagpapatunog ng mga trompeta at nagtatambol habang nangangaral sa kalye. Ngayon po, ang gawain ng ebanghelyo ng Salvation Army ay nawala na po. Subalit, noong umpisa ay nagpasimula ito sa purong ebanghelyo. Ngayon, mayroong kwento si William Booth na unang pinuno ng Salvation Army. Habang siya ay nananalangin, nakakita siya ng isang pangitain mula sa Panginoon. Nakita niya ang mga banal na nakasuot ng puti na nakapaligid at sumusunod sa Panginoon. Tumingin ang Panginoon sa maraming mga tao na
puno ng pagpupuri. Ang mukha ni Jesus ay napakaganda. Sinabi ni William Booth, kung titingnan lamang ako ng Panginoon ng may mukha ng pagsang-ayon, gagapang ako, maipangaral ko lang ang Ebanghelyo sa buong buhay ko. Siya po ay taong nagdesisyon na mamatay para sa Ebanghelyo at mangaral. Siya po ay talagang isang nakamamanghang tao. Nabasa ko at isinulat ko ang kanyang sinabi, kung titingnan mo lang ako, kahit isang beses ng may mukha ng papuri sa pagkikita natin, ako ay gagapang upang may pangaral ang Ebanghelyo sa buong buhay ko. Gaya po nito, kung ang Panginoon ay nalulugod, ano pang hindi natin magagawa? Sa natitira nating buhay, nawa ay huwag na tayong mamuhay para sa ating sarili. At mamuhay para sa sarili at mamatay para sa sarili ay isang sumpa. Naunawaan niyo po ba ito? Hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitira sa atin, subalit umaasa ako na tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na malulugod siya. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Ang aming katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon, at lahat ng ito ay sa iyo na. Mabuhay man kami o mamatay, ano man ang aming ginagawa, niyanais po namin na mamuhay lamang ayon sa kalooban mo at para sa kalawalatian mo, O Diyos. Panginoon, kung ipapamuhay namin ang aming mga natitirang buhay na sumusunod ayon sa pagnanasa ng laman, naalaman po namin na ito ay walang halaga at walang kabuluhan. At kung gayon, ang aming nalalabing buhay ay tunay na walang kabuluhan. Pakiusap, pamunuan mo po kami, hawakan kami ng iyong salita, biyaya at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pangunahan mo po kami upang wag na kaming mamuhay ng walang kabuluhan, kundi mamuhay ng tama para sa iyong kalooban at sa iyong kalawalatian. Gabayan mo po kami upang kami makatayo ng walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng kalawalatian ng Panginoon na malapit nang dumating. Kami po ay lubos na umaasa lamang sa iyo na tutulungan mo po kami sa aming buhay. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.